na po natin ang tambala. Yorme Isko Moreno Hermoso and Vice Mayor Chi Atienza. Muli po, Yorme Isko Moreno Hermoso and Vice Mayor Chi Atienza. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, panoorin po natin ang video na ito. Noong ako ay bata pa, nilaruan ko ng aking mga sinabi ni Lilo Atienza sa Malate City Jail para makahagi ng pagkain sa mga nakakulong natin ng aking kabayan. Pagkatapos ko noon, inutos ko na sa akin ng buhay ng para sa Panginoon, ipagtanggol ang mga naapi at tumulong sa mga nangangailangan. Naging tema po yun ang aking buhay. Nangapo ako ng mga proyekto para makatulong sa mga kabayan natin na salat sa buhay. Noong ako po ay bagong isang nagpapakita sa telebisyon, ako po yung hinang programa na nagpapakita sa kondisyon ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng libunan para kahit paano may papakita ko sa gobyerno kung ano ang problema ng ating bansa at kung paano tayo maayong katulong. At dyan po nakita na ang tawag na sagutan dito ay pagtulong sa ating mga kabayan na tumayos nila ng paa sa pamamagitan ng library projects. Noong isang taon, tinignan ko po ang magiging direktor ng kababaihan ng Manila sapagkat naniniwala ako na kapag mabigyan ng ating mga kabayan ng pag-asa at panlaban sa buhay sa munting proyekto, at kasi ito tayo makakagawa ng mga nakabuhang na bagay na maaaring may taas ang atas ng buhay ng ating buhay. Anak ng dating mahusay at magiging alkalde Lito Atienza, ang inubog ni Mayor Lito Atienza para sa buhayin ang Maynila program. Nag-aral sa Desal University at may kursong Political Science, Major in Governance. Ang kasalukuyang direktor ng Kababaihan ng Maynila, isang mahusay na artista at mamamayan. Ang pinili ni Yorme na maging katuwa sa muling pagbalik ng Gloria ng Maynila, ang bagong liwanag at bulaklak ng Maynila sa kanyang talino at ganda. Sigurado, mapapakichika, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Chi Atienza, ang konsolang ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Meron po mga original members dito ng Kababaihan ng Maynila. Taas po ang kamay! Naaalala niyo po ba? Nung nag-uumpisa ito, meron po isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking inanon. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain ako pala magpapatuloy ng mga nasimulan nila. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo lang naman. Hindi ko po kayo isusumbong. Sino po ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Hindi ko sasabihin kay Kuya Kim. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa television bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun ang isang katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. Kaya ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years. Ginawa ko pong misyon na kunin ang kwento ng mga kababayan natin na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Nagdasal na kasama ng aking boses mapakikinggan ang kanilang mga hinaing. Ngunit sa totoo lang po, sa pag-ikot ko ng ilang taon dito sa Kamaynilaan, nakita ko, hindi pala kailangan lumayo. Dahil ang mismong kababayan natin na meron mga hinaing, narito po sa inyong distrito. Minsan sa inyong barangay,
minsan nga, kayo mismo yun. At kung may isa kong bagay na natutunan sa aking trabaho, kahit ano pa lang isigaw natin, iiyak natin para marinig tayo ng gobyerno. Kung hindi marunong makinig sa tao ang gobyerno, ika nga ni Yorme, lahat pa rin pala tayo, lahat. Kaya nung pinanong po niya ako, kumali niya ako magiging bilang vice-alcalde, tinignan ko kung pareho kami ng puso at pinagalapan. Dahil bilang isang broadcast journalist, may mga sektor po ako ng lipunan at tinayuan at ikinaglaban na marinig ang kanilang mga boses. Pero bago yun, dito alam ko sa distrito nyo na ang tawag nyo sa aking ama ay Bulaki-laki. Akala mo yata ng iba, hindi pa lang rin ang tawag nyo sa kanya. Dahil pag naglalakad-lakad ako minsan sa inyong distrito, mga marites magbubulungan at sasabihin, anak ko lang ako. Akala nila, hindi ko alam na ako. Ang pinatukoy nila. Kasi naalala nyo, mahilig ang aking ama sa polo shirt na mabulaklak. Alala niyo po yun? May kakwento lang po. Ako po kasi ang bunso sa anim na magkakapatid. At alam po ng buong pamilya ko, lalo na ng aking mga magulang. Kapag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa man kapihan lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitingin. Eh nung nalaman po nila na ako ay magiging vice-alcalde ni Yorme, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasok daw po nila sa akin ang floral polo shirt ng aking ama. Dahil naalala niyo po ba nung si Ali ang tumatakbo, ang suot po niya ang polo shirt ng aking ama. Akala mo naglalakad ng aking ama na mas bata. Dahil sa nervous ko na ipipilit nila sa akin yun, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking ay tinapagbigyan ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Bunso po kasi, kaya pwede. Pero kaya po makulay na blakang ang aking pinilit dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di ba sabi ng Panginoon na tayo pantay-pantay sa Kanya? Tama po ba ako? Ngunit kung may isang bagay ako natutunan sa aking trabaho, meron po mga sektor ng lipunan ang napag-iiwanan. At dahil doon, yung mga sektor na yun po ang aking tinayaan. At pinaglaban na marinig ang kanilang mga boses. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay mga senior citizens ngayon. Akala ko kanina paglabas namin ni Yorme dito, puro mga teenagers lang kayo. Akala ko si nanay balaka pa. Pero alam nyo, importante po sa akin na kayo ay pinapahalagahan. Dahil kami bata pa, kayo po nagmahal at nag-alaga sa amin. Alam ko naman kung hindi nyo kami nalagaan at minahal, wala po kami ngayon dito. Ngayon ay nagalitad na ang mundo, kami naman malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magtanggol sa inyo. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alcalde ng Maynila at nakita ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon nga ako nakita ng isang senior citizen na naka-wheelchair. 10 taon na pong hindi naglalakad. At nang makita kami ni Yorme sa kanyang barangay, biglang tumayo at tumalon at sumigaw. Nabulit ka na. At nalaman ko rin, kayo mismo daw ang nagtatanggol kay Yorme pag meron paratang na tinatapon ng mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko, bakit ba mahal na mahal ka ng mga lolo at lola? Ang sagot po ni Yorme sa akin, dahil noong panahon na siya ay alcalde ng Maynila, lahat daw po kayo ay alagang parlor sa kanila. Naaalala niyo po ba, noong alcalde, si Yorme ng Maynila, kumakatok ang gatas na insure sa inyong mga bahay? Nalaman po namin na ang gatas
Naalala niyo po ba? Nung panahon ng alkalde si Yorme, pagkaroon ninyo, may malaking cake na pinagabala sa inyo. Nalaman ko manay, napalitan daw po ito ng pumpkin. Hindi ko alam kung totoo, pero sabi na ibang destino, yung pumpkin daw naging cookies. Naalala niyo po ba? Yung pagbibigay ng 500 nang umpisa po yan kay Yorme. Sabi ko, nakita ko ang alalay ni Yorme sa inyo. Pati yung pagbibigay ng food box. Naalala niyo po yun? Pagpasko daw, meron daw po yung special pa na food box. Tama po ba? Diyos ko, sabi ko, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mahal na mahal niyo si Yorme. Dahil talagang minahal din niya po kayo. At dahil doon, sinabi ko sa kanya, pareho tayo ng first love. Ang mga lolo at lola. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan at itinaglaban silang marinig ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po kami tinayong bahay. 29 years na po ito. At kami po ay kumukuha ng mga sanggol na tinatapon sa kung saan saang lugar. Inaalagaan namin hanggang may kumuha sa kanilang pamilya. Meron po 2 sanggol doon na meron ba lang may kapansanan. Walang may gustong kumuha dahil sila ay may kapansanan. Dahil doon kinuha po namin sila, ngayon po sila ay aking mga kapatid na. Isa po ay bulag at isa naman ay may kondisyon na ADHD. Doon ko po nakita, mahirap magkaroon ng kapansanan. Lalo na kung ikaw ay senior citizen. Dapat nararamdaman nyo ang kalinga at pagmamahal mula sa gobyerno. At dahil doon sinyo po ang hinaing ng ating mga kababayan na may kapansanan. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, inalalayan po niya ang seniors at mga PWDs. Alam niyo po ba, dahil sa Job Inclusivity Act ni Yorme, maaari pong magtrabaho ang mga senior citizens at PWDs. Alam niyo po ba yun? Ang sabi mo, hindi naman porket ikaw ay 60 years old o may kapansanan, hindi mo na kailangan magpaayos ng kilay. Hindi, pero seryoso. Hindi naman porket kayo ay senior citizen, hindi na dapat kayo makakuha ng oportunidad mula sa gobyerno. Marami po dito sa Maynila, minsan senior citizens na, pero kumakayod pa rin dahil kailangan pa rin ang suporta ng kanilang mga anak at mga apo. Ang akin lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang oportunidad na ibigay sa inyo. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme ay batang tondo, si Chia Atienza ay batang bukid. Hindi po ako si Alice Guan. Hindi po ako lumaki sa farm. Ako po ay lumaki sa St. Andrew's Field. Alam niyo po kung saan yun? Kapit-bahay niyo lang kami. San Andres, Bukid, Manila, sa 5 distrito. Alam niyo, marami pong mga tao din sa aming barangay na mula po sa Muslim community. Minahal ko sila, inalagaan ko sila, at binigyan ko sila ng boses dahil naging mabuti silang kaibigan at pamilya sa amin. Noong mga panahon na ako ay broadcast journalist, sigaw ko po ang kanilang mga hinaing. Tinignan ko naman ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, pati ang Muslim community, inalalayan at inalagaan po niya. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga mayor na dumaan dito sa Maynila, siya lang po ang nakapagpatayo ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs. Ang sabi ko, lahat na lang ng mahal ko, mahal mo din. Kaya sinubukan ko ang pang-apat at pang-huli. Pero bago yun, magkukwento muna ako. 25 years ago, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University, na ang kurso ko pong kinuha ay Political Science Major in Governance. Nay, kinailangan ko lang po talaga sabihin, 25 years ago po ako nag-kolehiyo. Kasi ang akala po ng iba, pag nakikita nila ako, akala nila ang kasama ni Yorme ay 25 years old. 43 years old na po ako. Malitan ko na po ako anak.
tong kwento ko. Ang tong kwento ko dito, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, ng aking ama ay alkalde ng Maynila noon, ang sabi niya sa akin, kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil hindi na raw niya ako susuportahan. At yung tuition fee ko, ako na raw ang magbabayad. Kaya buti na lang na-discover po ako ng ABS-CBN at ako po ay naging working student. Naging artista po ako noon. Kilala niya si Heart Evangelista? Kasabayan ko po yun. Sikat si Heart, di po ba? Sikat po ba? Hindi. Si Chequetza hindi sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, ang pagdaan ko doon, parte ng buhay ko para makita ang kalagayan ng mga LGBTQ+ community. Marami po mga parte ng LGBTQ+, may discrimination pa rin po na nakakuha pagdating sa kanilang oportunidad. At dahil doon sila po ay aking pinaglaban din. Tinignan po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, pati ang mga LGBTQ+ community, minahal niya at inalagaan niya. May grupo nga po siyang Banshees of Manila. Sabi ko, lahat na lang ng mahal ko, mahal mo din. Ang sabi ko, parang nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Ang sabi ko, papayag akong maging katambal mo, pero kailangan sagutin mo muna ang katanungan ko. Pero bago ako magpatuloy, hindi ko po gusto na nasa entablado, bababa ako dito. Nandito niyo po ako? Dito na lang ako, yung doon sila na lang doon. Mas gusto ko na lang din sa inyo. I love you. Hi! At nung sinabi ko sa kanya, papayag ako. Pero kailangan sagutin mo ang katanungan ko. Sabi ko sa lahat-lahat ng pwede mo pinili si alkalde, bakit ba ako ang pinili mo? Pwede naman yung iba. Marami pong nag-a-apply. Pakiramdam ko, kahit sinong tanungin ko dito, papayag maging vice alkalde ni Yorme. Tingnan mo sila, hindi ko mga tinatanong. Sigurado po kayo. Pero kung tinanong ka ni Yorme kung pwede ka maging vice alkalde, papayag ka tayo? Ayaw na tayo. O tingnan mo, pati si tatay mo papayag. Ako, pakipot ka. Sabi ko, bakit ba ako ang binili mo? Ang sagot po niya sa akin, dahil kilala kita bata ka pa lang, nakapagtapos ka ng political science major in governance, panahon nung iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit pinili mo na maging isang misyonaryo. Noong ikaw ay isang bata pa, isinigaw mo ang hinaing ng mga kabataan. Nung ikaw ay naging ina, isinigaw mo ang boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging broadcast journalist, isinigaw mo ang iyak ng mga kababayan natin na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, ganyan at tandem ang gusto ko. Isang tao na may puso na marunong makinig sa mga malilimunan. At dahil ako po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, 40 years isinusulong po namin na magturo ng livelihood sa bawat Manilenyo na gustong natutong tumayo sa kanilang mga paa. Ang akin lang naman. Sa paglilibot ko dito sa Maynila, natutulog ang aking puso na makita ang aking lolo at lola na sa kanilang edad nakikipagsapalaran pa rin sa kalsada. Hinahayaan nilang maluto ang kanilang mga katawan sa ilalim ng init ng araw at ng ulan, araw-araw, para lang makabigay ng konting tulong sa kanilang pamilya. Ang akin lang, dapat sila ay inaalagaan, inaalalayan at kahit kailanman, hindi sila dapat sinasaktan. At ang ating mga kababayan na nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa hirap na tinatamasa nila, dapat sila ay masuportahan sa pamagitan ng livelihood. Babalik ang dignidad ng bawat Manilenyo kung lahat tayo marunong tumayo sa ating mga paa. At nung sinabi sa akin ni Yorme, nasusuportahan niya ang livelihood para sa mga Manilenyo, ang sinabi ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala
pag-iingat at kayo ay importante. Alam ko rin, na iniisip nyo na sa nalalating taon na nandito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo pa rin maramdaman na kayo ay parte ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. Kung bakit akong lilisanin niyo ang mundong ibabaw, alam ko rin na gusto niyo mag-iwan ng isang gobyerno na alam niyo magiging mas maganda sa nakita niyo para sa inyong mga anak at apo. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng vice ay kagaya maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya kung pipili kayo ng vice at kagaya balang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig sa inyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya ko ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako sa mga tao dito sa Maynila. At pinaglaban ko rin kayo. Kahit wala pa po akong naging posisyon, nakita niyo mga sektor ng lipunan na aking tinayuan at pinaglaban na marinig sila. Balang araw, kung isasama niyo ako kay Yorme Isko Moreno Dumagoso, hindi na po kayo iiyak dahil mahal na mahal po namin kayo. At kung naman na kayo ay proud na maging isang Manileño. Meron po akong malaking puso na kaya kong ipagmalaki. Pag pinagsama niyo si Yorme at si Chi Atienza, meron na kayong mga malaking puso, meron pa kayong mga kamay na mabilis kikilos para masolusyonan ang inyong mga pangangailangan. Marami sa mga programa na minahal niyo noong panahon ni Yorme, pinalitan po ng administrasyon ngayon. Yung iba, binabalik nila dahil napupuna na ni Yorme. Pero marami doon pinalitan nila sa pamumuno ng kanilang vice-alcalde. Balang araw, kung itatalaga niyo po ako bilang katambal at suporta kay Yorme Isko Moreno Dumagoso, ibabalik namin ng buong-buo ang lahat ng mga programa at polisiya nila nyo nung siya ay alcalde ng Maynila. Ngunit kung maaari po akong makiusap, dahil kailangan din po namin ang mga kasama kakampi sa konseho, sana isama niyo po ang lahat ng mga konsehal na nasa likuran ko. At dahil kailangan din po namin ang suporta mula sa national government, isang pakiusap din po sana. Sana isama niyo po ang aming mahal na si Congressman Joey Uy! Hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito nang hindi nag-iiwan ng alaala. Magkasama. Aking mga mahal na lola, nanay at tatay, gusto ko po alamin nyo na kung balang araw masukit po namin ni Yorme ang corona. Ang corona to ay hindi po mapupunta sa aking ulo. Ito po ay mapupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila, God first! Mahal na mahal na mahal na mahal ko namin kayo. Muli po ang